You have the love the world can never offer us, Lord. And it's true that you don't need everything from us. And still you want our hearts, Lord. And still you want our worship. And still you want to be with us, Lord. And one day, sasamba kami sa iyo ng harap-harapan, Panginoon. And we will not be afraid because we know that you are with us. And with that, you are worthy, Lord, of all the honor, of all the praises, sa lahat ng paglilingkod na ginagawa namin at gagawin pa namin. And we are blessed to have known a God like you, na makilala ka namin, because you're worthy, Lord. You're worthy, God. And we sing this song as declaration that you are worthy in our lives. You are worthy na makilala ng ibang tao at sambahin ka namin na one day kasama namin silang sasamba sa iyo. Our families, our friends, they will all see that you're worthy, God. So we worship you. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, you're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Now let's all sing. And all the saints and angels,
day and night, night and day. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sure sing. You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's pray. Lord, we thank you po for this day. We thank you, Lord, for the chance na makapag-worship kami sa iyo as one. And nakakagalak ng puso, Panginoon, sumamba sa Diyos na walang katulad, na worthy sa lahat ng ginagawa naming pagsamba, ng buhay namin, ng puso namin. And day and night, we want to dwell in your presence. And may you guide us, Panginoon, let your Holy Spirit move in our hearts as we listen to your words, as we continue the service, God, na ikaw yung mag-bring ng transformation to each and everyone in this room. May you be glorified. May they see you worthy of it all, O Lord. And we hope, God, na napasaya namin yung puso mo ngayong umagang ito, na nakita mo kaming sumamba sa iyo, O Lord. At patuloy namin itong gagawin ngayong araw, and habang kami binibigyan mo ng buhay, Lord. And we thank you, God. We thank you for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Isang mapagpalang umaga sa lahat. At salamat po sa Panginoon na tayo po ay muli ay dumako po sa ganitong oras o sandali na bilang magkakapatid po sa Panginoon ay sama-sama po nating alalahanin ang ginawang pagtubos ng ating Diyos sa ating lahat, paggagawad ng kapatawaran at pagbibigay sa atin ng isang napakadakilang regalo. Ano po yun? Yun po yung kaligtasang taglay ng lahat. Ano po? So, minsan pa po ay atin pong pinapaalala sa lahat na ang tinapay po na ating pong tatanggapin ay siya pong sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon, na siya pong umako ng lahat ng hirap, parusa, mga hagupit, na nararapat sana para sa atin sa pamagitan po ng katawan niya, siya lahat ang umako, po. Dahil po sa kanyang pagmamahal sa atin. At yun mong pong katas ng ubas na ating pong inumin. Yun po ay sumisimbolo sa kanyang dugo na nabubok o natigis upang tayo man po ay hugasan sa lahat ng ating karumihan at sa lahat ng ating mga pagkakasala, kung kaya po tayo ay napatawad ng ating Diyos. So, hinihiling ko po ng lahat, bago po natin tanggapin ang mga banal na simbolong ito, bigyan po natin ito ng lubos na kahalagahan. Ito po ay hindi isang ordinaryong tinapay lamang at katas ng ubas, dahil ito nga po ay sumisimbolo sa ating Panginoon. Amen po ba? So muli tayo pong lahat ay umuko at tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa Ama, kami po ay nagpupuri at patuloy na nagpapasalamat sa inyong Panginoon. Muna Panginoon, sa pag-gising pa lang namin sa umaga, kami binayaan mo ng buhay at kalakasan.
Ito isang napakalaking pagpapala po sa bawat isa sa amin, Ama. Kaya ito po ay aming lubos at ipapasalamat sa inyo. At ganoon din, Ama, salamat po sa pagkakataong ito ng iyong Iglesia, Panginoon, na naririto, nagsasama-sama, Panginoon. Amin pong aalalahanin, Panginoon, ang iyong naging kadakilaan sa bawat isa, ay yung ginawang pagtanggap sa amin, bagamat kami marumi, Panginoon, makasalanan, kami yung tinanggap, kami yung minahal, kami yung pinatawad at pinagkalooban ng kaligtasan. Ama, maraming salamat po sa iyong pagsusugo sa iyong buktong na anak, na siya pang umako ng lahat ng parusa, hirap, pasakit, Panginoon, nararapat sana para sa amin. Siya po lahat ang umako, Panginoon, dahil kami, Panginoon, ay lubos niyo pong minamahal. Kaya, Ama, sa umaga po ito, nawa ay ihanda niyo po ang aming buong pagkatao, aming buong puso at isipan, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay bigyan namin ng kahalagahan habang aming, Panginoon, tinatanggap ang tinapay at ang katas ng upas, na ang sinisimbolo, Panginoon, ay ang katawan at dugo ng iyong buktong na anak. Muli, Panginoon, salamat po at patuloy kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyo pong pagpapaalala sa bawat isa ng iyong dakila at busilak na pag-ibig. Muli, Ama, sama-sama po namin itinata sa iyo ang aming papurit pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, ayon po sa aklat ng Marcos, 14 na kabanata, talataang 22 hanggang sa mga sumusunod na ito po ang sinasabi. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinagtira-perso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo itong aking katawan, wika niya. Sabay-sabay po nating tanggapin ang tinapay. Hinawakan niya ang saro at matapos magpasalamat, ay binigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom ng alak na mula sa ubas, hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Sabay-sabay po natin tanggapin ang katas ng ubas. Minsan pa po nawa ang lahat po ay napagpala sa ating pagkabasa at pagkarinig ng mga salita ng ating Panginoon. Amen. Amen. So God is good. And all the time. Amen. Napakabuti nga ng ating Panginoon. Basahin natin yung 1 Kings chapter 17. Ayan. So, titignan natin doon sa 1 Kings chapter 17. Ito yung kwento ni Elijah. No po, nung panahon din po kasi na yon, yung mga tag-Israelites ay hindi sila sumasamba sa Diyos. Nakalimutan nila ang Diyos at ang sinasamba nila, ano po? Si Baal. So ano yung naging parusa nila doon? Hindi po umulan ng ilang taon. So pag hindi umulan, ano po? Tagtuyot, hindi makapagtanim. Ang kasunod ng pag hindi ka nakapagtanim, siyempre, nung panahon na wala namang ano eh. Kahit naman ngayon pag hindi tayo nakapagtanim, wala tayong maanihin. Pag walang maanihin, ano pong abot doon? Magugutom. Ang tawag doon, crisis. Tama po ba? So, nung panahon na nakakaroon ng crisis po. So, kung titignan natin doon, even na yung ilog is natutuyo na. So, isipin natin, sabi ko, grabe naman po yung crisis na yun kasi pati yung ilog natutuwi na sa init at sa walang ulan. At ang ano na yun, nakakasurvive na si Elijah dahil po sa ano? Pag-inom ng sa batis at pagbigay ng Diyos ng ano po yun? Meat, galing sa uwak, di ba? Dinideliveran siya, pero sabi ni Lord, umalis ka na dyan, punta ka sa Serapat. At may inihanda akong magpapakain sa inyo isang ano po, balo. Pagdating niya doon, nung hiningan niya, sabi pa naman nung anong sabi ng woman? Last na nga lang itong kakainin namin eh. Parang inisip natin, ito na nga yung last meal namin, last supper na nga namin ito eh. At pagkatapos nito, alam mo na, mamamatay na kami. So ganun po katindi. Pero anong sabi
ni Elijah doon. Pinapasabi ni Lord, paghandaan mo ako ng kahit konti. Pagkatapos noon, yung iba, lutuin mo para sa inyo. At pagkatapos noon, ginawa ng balo, anong nangyari po? Na-survive. So pagiging natin dito, God sustain. Hindi pinapakita dito na God multiply. Amen po ba? Nung pinakain yung 5,000, minsan inisip natin nag-multiply talaga yun kasi instant. Napakain niya eh. Pero dito hindi eh. A little flour, isang maliit na harina, isang maliit na mantika, hindi na ubos. Ganon din po si Lord sa atin minsan. Sa panahon ng crisis, na minsan kulang ng parang ayaw natin ibigay, na parang last na to. Ano sabi ni Lord? Ipinubrahin niya pa rin yung pagbibigay natin eh. Amen. Sabi niya, a little one, ibigay mo muna sa akin, and I will sustain you. Amen? In times of crisis, God can sustain us, but we must remember, God doesn't want us to be selfish. God wants us to do and to give and to trust God. Ganon din po sa ating ngayon po sa panahon natin ngayon. Kung nararanasan natin yung pagipitan, kung andun tayo sa difficult situation na parang sabi natin, Lord, last na to. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Meron pa rin binigay si Lord. I-trust pa rin natin yung promise niya. Amen? Ano yung promise niya? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ayun po yung nangyari kay Elijah. At the same time, dun sa balo, pinakita ni Lord na kaya namin sustain. At ganun ito sa atin. Ay kung nag-aanahan man tayo ngayon, saan tayo kukuha mamaya? God will provide. Amen po ba? We must trust God. Because the economy of God never fails or hindi po nagkukulang. Amen po ba? Minsan nararamdaman lang natin, minsan kasi parating nasa isip natin, multiply agad eh. Pagdating na multiply agad yan, hoy. Dapat nakaimbak agad yan. Pero paano? Pagpautay-utay yung pagbigay ni Lord. Pero ang kagandahan po doon, He sustains us. Amen po? Amen. So manalangin po tayo. Panginoon, kayo po muli nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong pangalan, Panginoon. Salamat muli sa pagkakataon na kami ay naandito at buhay pa sa hininga na regalong buhay na binigay po sa bawat isa. I pray po, Panginoon, na itong crisis namin nararamdaman ngayon, Panginoon. Minsan naapektuhan na aming financial stability at minsan naandun yung survival instinct na lang namin, Panginoon, yung ano na pagkatapos nito, ano na mangyayari sa amin. But Lord, pinakita mo sa istorya natin, Panginoon, na iprinubahid mo yung pangangailangan ng bago. At sinabi mo sa iyong Panginoon na hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. And we claim into that promise, Panginoon, na anuman ang mangyari sa amin, Panginoon, andyan ka nagpo-provide para sa amin. At salamat, Panginoon, sa mga blessings na binibigay niyo sa amin, Panginoon. Salamat sa mga pagkakataon na binibigay niyo sa amin para makapag-provide kayo, Panginoon, sa mga pangangailangan ng aming pamilya, Panginoon. Thank you for all the words that you have entrusted on all of us. Thank you for all the finances na pinagkatiwala niyo po sa bawat sa Panginoon. Sa negosyo na pinagkatiwala niyo po sa bawat sa amin. Sa trabaho, pinagyan yung pagkakataon, Panginoon, para kami makapagtrabaho at makapag-provide, Panginoon, sa aming mga pamilya, Panginoon. Salamat sa mga ito, Panginoon. And I pray that we recognize, Panginoon, na higit sa lahat, Ikaw ang nagbibigay ng pagpapala sa amin. You provide for all our needs and sustain for all our needs, Panginoon. And salamat po doon, Panginoon. And for this, lahat ng lilikaw namin ngayon, Panginoon, at lahat ng bibigay namin dito, Panginoon, ay galing sa puso namin. And Lord, use this money to spread your kingdom, Panginoon. To sustain the kingdom at marami pang mas makakilala sa iyo, Panginoon. And salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ni si Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid.
Pwede ba natin yung batiin yung katabi natin? Sabi mo, kapatid, I'm so blessed. Kasi kasama kita sa church. Hindi kita kasama mag-mall. Ang init po, di po ba? Opo. Alam niyo po yung init na yan, ganyan yung init ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Di po ba? And, ngayon po, ang ating theme ay all about unstoppable hope. Noong mga nakaraang buwan, it's all about unstoppable faith. And today, we will discuss all about the God who revives dead situations. And let us read Ezekiel 37, verse 1 to 10. And as we read this verse, mga kapatid, pwede po ba tayong tumayo bilang paggalang po sa ating Word of God? Ang sabi po dito, sa wikang Tagalog po, ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin, at dinala niya ako sa Espiritu ng Panginoon, at inilagay niya ako sa gitna ng isang libis na puno ng mga buto. At pinalibot niya ako sa mga iyon, at narito, napakarami sa libis. At narito ang mga iyon ay totoong tuyo. Verse 3 po, at sinabi niya sa akin, anak ng tao, mabubuhay kaya ang mga butong ito? Ito ang aking sinabi, O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. Verse 4, muling sinabi niya sa akin, manghula ka tungkol sa mga butong ito, at sabihin mo sa kanila, O kayo mga tuyong buto, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sinabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito aking papapasukin kayo ng hininga, at kayo'y mabubuhay. Verse 6, at lalagyan ko kayo ng mga litid, at palalakihin ko ang kayo ng laman, at tatakpan ko kayo ng balat, at lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mabubuhay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Verse 7, sa gayoy, nanghula ako gaya ng inuutos sa akin, at samantalang ako'y nanguhula, ay nagkaroon ng ugong, at narito, nagkaroon ng pagyanig. At ang mga buto ay nagkalapit, buto sa kanyang buto. At ang nakita, at narito, may mga litid at laman sa mga iyon. At ang balat ay bumalot sa ibabaw ng mga iyon. Ngunit walang hininga sa kanila. Verse 9, na magkagayoy, sinabi niya sa akin, manghula ka sa hangin, manghula ka anak ng tao, at sabihin mo sa hangin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, halika mula sa apat na hangin, o hininga at humihip ka sa mga napatay na ito, upang sila'y mabuhay. And verse 10, sa gayoy, nanghula ako gaya ng inuutos niya sa akin, at ang hininga ay pumasok sa kanila, at sa kanila ay nangabuhay, at nagsitayo sa kanilang mga paa, isang lubhang malaking hukbo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. As we tackle your word, Panginoon, nawa po, magkaroon po ito ng pagbabago sa aming buhay. And ito po ay mas makatatag ng aming pananampalataya para sa iyo. And nawa, Lord God, kayo rin po, Panginoon, ang siyang mag-iingat po sa bawat isa. We thank you, Lord God, sa buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo sa pangalan ni Jesus. Amen. We may be seated, mga kapatid. So meron po akong isang katanungan po sa inyo. Kung ang isang sitwasyon sa buhay mo ay parang patay na po, wala nang pag-asa, ibig po sabihin. Kaya po sinabing patay, wala na pong pag-asa, wala na pong galaw, wala nang pagbabago. Tanong ko po, kung ganun po yung sitwasyon ng pinagdaraanan nyo ngayon, maniniwala ka pa po ba na kaya itong buhayin ng Diyos? Amen. So, minsan po kasi, ito po ang realidad. Ang nakikita lang natin ay yung katapusan ng sitwasyon. Tama po? Nakatingin po tayo sa kung ano yung wala, o kung ano po yung nawala na. Pero ang tanong ng Diyos ay hindi naman kung ano yung nakita mo, kundi sino ba yung pinaniniwalaan mo sa situation na yun. Maniniwala ka pa rin ba sa Panginoon despite na parang patay na yung sitwasyon? Or mas realidad po tayo mag-isip
Di po ba? Minsan po kasi ang tao, kung ano yung nakikita, yun na yun. Tama? And despite sa ganun, meron pong gustong patunayan ng Panginoon na kapag ka ang Diyos ang nagsabi, kaya niyang buhayin niya. Sa Ezekiel 37 verse 1 to 10, ang sabi po dito, makikita natin ang isang napaka-powerful na vision nung panahon ni Ezekiel. Kasi po, meron po sa isang lambak na tuyong-tuyo po na buto. Kung saan po nagpakita ang Diyos na siya ang Diyos na bumubuhay ng patay na sitwasyon. Di po ba? And dito po natin makikita at mapag-aaralan, matatakal din po yung theme natin na Unstoppable Hope. Na kapag ka sa Panginoon, laging merong pag-asa. Sabi mo nga sa katabi mo, pagka nasa Panginoon, merong pag-asa. Now, before we discuss this message, dapat po muna nating malaman kung ano po ba yung background or yung context nitong pag-aaralan po natin. No po? Ang propeta pong Ezekiel, nung nabuhay po siya, noong pong panahon ng Israel, na nasa matindi pong krisis. Kasi po bakit? Ito po yung time na sobrang tigas ng ulo ng Israel, na po. At ang dami po kasi nilang Diyos-Diyosan nung time na yon. So ayaw ng Panginoon ng maraming Diyos-Diyosan. At sa dami po ng Diyos-Diyosan nila, hinayaan po sila ng Panginoon ng masakop ng iba't ibang lugar. E nung time po ni Ezekiel, ang sumakop po sa kanila ay yung tinatawag po nating Babylon. Or sa modern day, tinatawag po nating Iraq. Yan po yung Babylon. Ito pong sitwasyon nila, ito po yung mga nangyari. Una, dahil po sinakop po sila, syempre po, wasak rin po ang Jerusalem nung time na yon. And pangalawa, wala na rin po yung templo kung saan po sila nag-worship. No po? And dahil po nawala na rin po yung templo, in short, nawalan rin po sila ng lupain. And higit po sa lahat, dahil po wasak na wasak po ang kanilang lugar at sinakop po sila, nawalan po sila ng identity bilang bayan ng Diyos. And sa kanilang heart, no? Siguro naman kahit po saan dito na nakaranas ng pagsasako po ng ibang bansa o gera, isa lang po ang tiyak na masasabi natin, tapos na ang lahat. Di po ba? And yung moment na yon, ganun din po yung nasa isip ng mga Israelita nung time na yon. Tapos na ang lahat. Wala nang pag-asa. Wala nang future. Kaya po yung vision na tuyong buto ay hindi lang random po mga kapatid na larawan. Ito po ay simbolo ng patay na pag-asa po ng Israel. Pero po sa gitna ng sitwasyon, mayroon po tatlong bagay na gustong ipakita sa atin ng Panginoon na siya lamang ang makakabuhay ng mga death situation. Unang bagay po na dapat po nating malaman is God shows us impossible situations. So sa mga dead situation po, nagpapakita po ang Diyos ng impossible situation. And it is written according to verse 1 to 3. Basahin po natin, no? Ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin at dinala niya ako sa Espiritu ng Panginoon. At inilagay niya ako sa gitna ng isang libis na puno ng mga buto. At pinalibot niya ako sa mga iyon. At narito, napakarami sa libis, at narito ang mga iyon ay totoong tuyo. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, mabubuhay kaya ang mga butong ito? At aking sinabi, o Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam. So nung time po na yon, dinala po si Ezekiel sa isang lambak na puno po ng tuyong buto. At pansinin po natin yung description sa English. Ang sinabi po dyan, very dry bones, no? So ibig sabihin, pag sinabi po natin very dry bones, di lang siya recently. Ibig sabihin, matagal na siya. No po? Hindi lang po siyang patay, matagal ng patay, or wala ng possibility ng restoration sa natural na paraan. Kasi nga po, very dry bone. Miski nga po yung patay Di po ba? Pag nakita ka ng patay na tao, parang wala na rin talagang pag-asa kasi patay na. Pero ito, ang ginamit ng Panginoon, very dry bones. So, ibig sabihin, sobrang hopeless na talaga. Dead na po talaga.
Ngayon po ang tanong mga kapatid, sino po dito yung nakararanas ngayon ng ganong situation sa kanilang buhay ngayon? Na parang feeling natin wala ng pag-asa. I'm sure lahat po tayo nakakaranas po niyan, amen? Hindi man ngayon, pero siguro nung nakaraan, or pwede rin po tayo maging handa kasi pwede rin po talaga nating pagdaanan yan. No po? At ang tinanong po siya ng Panginoon, nasabi po ng Panginoon kay Ezekiel, mabubuhay pa kaya ang mga butong ito? Mga kapatid, napaka-importante po nating makita na bago po gumalaw ang Diyos sa miracle, minsan, pinaharap po muna tayo sa impossibility. Napansin niyo po yun? Na kung kailangan bago gumalaw ang Panginoon sa milagro, kailangan niya po muna ipakita sa iyo yung napakalaking imposible na parang hindi mo masagot kung paano at bakit. Pero bakit po ba? Kasi po kapatid, para malaman natin na hindi tayo magpapabuhay ng sitwasyon, kundi ang Panginoon lang ang kayang bumuhay niyan. Kaya kung meron kang impossible situation ngayon, ito yung dahilan. Kasi gusto ni Lord na siya yung bumuhay niyan at hindi ko yung gumawa ng paraan. Ang gusto ng Panginoon, mag-rely ka sa Kanya. Amen? And ano yung naging respond po ni Ezekiel? Nung tinanong po siya, Panginoon, kayo po ang nakakaalam. Di ba ba? Ang sabi ng Panginoon, mabubuhay pa ba to? Itong mga butong ito. Ano sagot po ni Ezekiel? Lord, di ko alam eh. Kayo po nakakaalam. So makikita po natin sa sagot ni Ezekiel, yung total dependency po niya. Na po, makikita po natin yung total dependency ni Ezekiel dahil hindi siya nagmarunong sa harap ng Panginoon. Tayo po kasi minsan, na po, pagka merong parang mga problema, diyan na gumagana yung sarili nating paraan. Hindi na tayo umaasa sa Panginoon minsan. Gumagawa tayong sarili nating way. Pero dito po sa pinakita po dito po sa Ezekiel, pinakita po niya at inamin po niya na aminado po siya na hindi niya alam ang sagot. Pero ang maganda kay Ezekiel, alam niya po kung sino ang Diyos sa buhay niya. At tanong mga kapatid, kapag tayo po ay nakararanas ng parang dead situation, na parang wala ng pag-asa, nakikilala mo pa po ba ang Diyos? Naiisip mo pa ba o naaalala mo pa ba kung paano ka niligtas ng Diyos sa mga dati mong problema? Kasi po, kung niligtas ka po niya dati, at siya po yung sumagot sa iyo dati, kung meron kang dead situation ngayon, kayang-kaya ka rin niyang ibahon. Amen? And dito po, makikita po natin yung story po ni Abraham. Bakit po? Kilala niyo po ba si Abraham? Yung humati po ng dagat. Si Abraham po, no? Siya po yung, yung pumatay kay Goliath. Tama po ba? Ayun, no? Nagbabasa po ng Bible. Si Abraham po ba dito yung kinulong sa lions din? Lalong hindi rin naman po siya yung pinako sa krus. Amen? Amen. Nagbabasa. Okay. Naalala ko po dito si Abraham. Dito po sa point number 1 na to. No? Kung bakit po? Kasi po, si Abraham, siya po yung tao na pinangakuan ng Diyos na magkakaroon siya ng anak. Tama po? And hindi lang po basta anak, kundi, ang sabi po ng Panginoon sa kanya, magiging ama po siya ng maraming bansa. Di po ba? Pero, di po ba parang imposible? Kasi po bakit? Nung time na pinangakuan siya ng Panginoon, ito yung time na sobrang tanda na niya. Di po ba? Tapos, lumipas na rin yung maraming taon, wala pa rin nangyayari. Tapos, yung asawa niya, si Sarah. Di ba ba? Kung sa mata po natin yun, kung sa mga mata po natin yun, napaka-imposible pong mangyari nung sinasabi ng Panginoon. Na kumbaga parang pwede natin sabing, Lord, mapagbiro ka naman. Imposible yun. Kaya nga po ang nangyari, di po ba, natawa po si Sarah. Pero,
Despite of everything, alam po natin yung nangyari. Sa gitna ng impossibility, dumating si Isaac. Sa gitna ng patay na situation, may buhay na inalabas ang Diyos. Kaya mga kapatid, kung yung situation mo ngayon ay parang imposible, tandaan natin yung ginawa ng Diyos kay Abraham. Minsan, bago gumawa ang Diyos sa buhay natin, ipinapakita niya muna kung gaano ka-imposible. Para ipakita sa iyo na siya lang ang makakagawa po niyan. At kailangan mo lang dumepende sa Kanya. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, dumepende tayo kay Lord. Amen. Pangalawang bagay po na gusto pong ipakita sa atin ng Panginoon in facing the dead situation, God works in the process of faith and obedience. Ang sabi po dito sa verse 4, muling sinabi niya sa akin, manghula ka tungkol sa mga butong ito, at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, verse 5, sa mga butong ito, narito aking papapasukin kayo ng hininga, at kayo'y mabubuhay. Verse 6, at lalagyan ko kayo ng mga litid, at palalakihin ko kayo ng laman, at tatakpan ko kayo ng balat, at lalagyan ko kayo ng hininga. At kayo'y mabubuhay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Verse 7, sa gayoy, nanghula ako gaya ng inuutos sa akin. At samantalang ako'y nanghula, ay nagkaroon ng ugong at narito nagkaroon ng pagyanig, at ang mga buto ay nagkalapit, buto sa kanyang buto. And verse 8, at aking nakita, at narito, may mga litid at laman, at sa mga iyon. At ang balat ay bumalot sa ibabaw ng mga iyon, ngunit walang hininga sa kanila. So sinabi po dito, sa verse na to, ipahayag mo ang aking salita sa mga buto. Sinabi po ng Panginoon yun kay Ezekiel. Kung tayo po kaya yun, halimbawa, sinabi ni Lord, isipin mo ikaw si Ezekiel, no? Tapos nandun ka. Tapos sinabi ng Panginoon, kausapin mo itong buto. Kakausapin po kaya natin? Ano lang po kumbaga realidad. Siguro po hindi. Bakit po? Paano ka magpapahayag sa buto? Buto nga po yun. Ibig sabihin, hindi ka niyan maintindihan. O kaya naman, imposibleng mangyaring sumunod dyan kasi nga, patay na yan. Di po ba? Pero ano pong ginawa ni Ezekiel? Sumunod siya. Minsan, sa mga dry bones natin, o yung dry bones ng problema, yung parang dead situation natin, ang kailangan natin ipahayag ang salita ng Diyos. Kung minsan, kung bakit hindi po nagagawa ni Lord yung part niya, kasi hindi mo rin ginagawa yung part mo. Ano pong ba part natin? Na kapag ka may inutos si Lord, sundin mo. Minsan po hindi. You're facing the dead situation. Nanghihingi ka ng answer kay Lord. Ito yung sinabi ng Panginoon. Iba ang gagawin mo. Paano po? Minsan, humihingi ka ng sign kay Lord. Pero pag nagbigay si Lord ng sign, parang iba pa rin yung gagawin mo. O kaya naman, minsan, nagpapa-counsel tayo kay pastor. Siyempre si pastor, ginagamit ng Panginoon yan. So, binigyan ni Lord ng wisdom si pastor. Ang sabi sa'yo, Brad, sister, huwag mong ituloy yan. Ginawa mo, tinuloy mo pa rin. O kaya naman, pray ka ng pray. Nagpapakita na si Lord sa'yo ng mga sagot. Hindi mo pa rin sinusundin. Tapos, nagbasa ka ng Bible. No? Pagbasa niyo po ng Bible, pinakita na sa'yo ni Lord yung dapat mong gawin, hindi mo pa rin sinusundin. Yun ang problema po sa atin, mga kapatid. Gusto po natin may gawin ng Panginoon, pero ikaw po, minsan hindi mo po ginagawa yung part mo. Yun po yung sumunod. Kung bakit minsan iba yung nagiging resulta po sa life natin, kasi ang sabi ng Panginoon, ganito yung gawin mo, pero hindi mo ginagawa. Tama po? Ganun po tayo minsan.
And kung ganun po ang gagawin natin, wala po talagang mangyayari sa dead situation. Now, in continuation po mga kapatid, ang ginawa po ni Ezekiel, sumunod po siya. At habang siya ay nagsasalita, nagkaroon ng ingay. Nagkaroon po ng nagdikit-dikit yung mga buto at nagkaroon po ng laman at balat. Nagkaroon po ba ito ng hininga? Hindi pa. Hindi pa po eh. Bakit po? Dito po kasi natin makikita yung tinatawag po nating God's process. May ginagawa po si Lord, pero hindi po ibig sabihin nun, tapos na po. Na po. Nakakalungkot kasi minsan, kung kailang nasa proseso po ang Panginoon, kapag ka meron tayong dead situation, pinag-pray natin, na po, tapos nasa proseso na, kung kailang nasa proseso, doon tayo naiinip. Sino po dito mainipin? Taas po kamay. O sino, sa mga mag-asawa po, sino pong mas mainipin? Yung babae po o yung lalaki? Lalaki. O. Halimbawa po, ang meeting place ay ganito, tapos ang meeting time ay 7 p.m. Na-late po yung isa. Sino pong mas mainipin? Babae o lalaki? Balaki, no? Hindi ko alam kung Yun po ang reality. Mapababae, mapalalaki, mainipin po talaga. Opo. And yun po ang mga nakakalungkot mga kapatid. Kasi meron ng ginagawa si Lord sa dead situation mo. Ang problema, nainip ka. Kaya nung nainip ka, bumitaw ka. At dahil bumitaw ka, hindi na natuloy yung process ng Lord. Dapat po hindi ganon, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, dapat di ganon. Ang part po natin, para ma-complete yung process ng Panginoon sa dead situation, dapat po, marunong po tayong sumunod at marunong tayong kumapit po sa Kanya. Amen? Alam niyo po kasi, ang process po ng Panginoon, isipin po ninyo, no? Ginawa po ba ni Lord tong mundo instant agad? Buong araw, no, ginawa ni Lord. Umaga, andyan na yung sun and moon. Tapos, mga 9 o'clock, ginawa niya na yung mga hayop. Mga 10, ayan na, ginawa niya na yung... Isipin po ninyo, hindi naman po niya ginawa yung sa loob ng isang araw eh. Di po ba? Ang mundo, ginawa po ng Diyos ilan? Ang creation, ilang days po? 6 days. Tama, kala ko po 7 eh. 6 days and yung ika-last day, nagpahinga. Kung minsan, ganun po yung isipin natin. When we are facing dead situation, may ginagawa ang Panginoon and dapat hindi ka mainip. Dahil ang Panginoon po, ang process po niya ay parang pagtatayo ng isang building o ng isang bahay. Andun po yung structure, andun yung pader, andun po yung pundasyon. Minsan, ang tingin natin, mukhang bahay na siya, pwede na itong tirahan. Pero ang totoo, hindi pa po eh. Lalong-lalo na sa mga nakakaalam po dito ng paggawa ng bahay. Ayan, si Pastor alam yan. Di po ba, Pastor? Hindi po pwedeng may pader lang, di po ba? Tapos titira ka na. Tapos walang bubong. Di ba, bawal po yun, di ba? O kaya naman, sabihin po natin, meron ng bubong, meron ng pundasyon. Tapos, meron ng structure. Pwede na po ba agad tirahan yun? Hindi pa. Kasi po bakit? Meron pa pong finishing yan mga kapatid eh. Pipinturahan pa yan. Tapos may electrical wirings dyan. Di naman po pwedeng wala yung electrical. Di po ba? Tapos syempre, meron pa po yung final touches. Merong pinto, merong gate. In short, maraming inaayos at ginagawa. Sino po dito yung nagpagawa ng bahay walang pinto? O kaya po, sino po dito yung nagpagawa ng bahay tapos walang bintana? Para daw malakas yung hangin, no? Di na daw kailangan ng bintana, di na kailangan bumili ng electric fan. Open window na. Meron po ba nagpapagawa ng ganun? Wala, di po ba? Kasi po bakit? Ang gusto po natin dumaan sa complete process. And kapatid, dapat maintindihan mo yon. When you are facing dead situation, may process din si Lord.
Kaya wag po tayong mainip. Sabi mo sa katabi mo, chill lang. Ang gawin lang po natin mga kapatid, magtiwala lang po sa Panginoon. Amen? And lastly po, when we are facing dead situation, God breathes life into dead situation. Ang sabi po sa verse 9 to 10, ang sabi po dito, nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, manghula ka sa hangin, manghula ka anak ng tao, at sabihin mo sa hangin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Halika mula sa apat na hangin, o hininga at humihip ka sa mga napatay na ito, upang sila'y mabuhay. Verse 10, sa gayoy, nanghula ako gaya ng iniutos niya sa akin, at ang hininga ay pumasok sa kanila, at sila'y nangabuhay at nagsitayo sa kanilang mga paa, isang lubhang malaking hukbo. Ito pong part na to, ito po yung ito na yung pinaka-climatic version niya. Ano po? Bakit? Dahil sinabi po ni Lord dito, yung word na tawagin mo ang hininga. And nung pumasok na yung hininga, nabuhay po sila. Ano po nangyari? Tumayo po yung mga buto. At bilang isang napakalaking buto. Kung makikita po natin mga kapatid, napakatindi po ng indication po ng, napakalaki po ng indication po nito. Dahil nung una, andun yung structure, merong bones, tapos nandun rin yung form. Pero meron pong nawawala, which is nasa verse 9 and 10. Ito yung life. So, ibig po sabihin, napaka-importante po ng life na binibigay ng Panginoon. Dahil kahit meron kang katawan, ngunit wala ka namang life na mula sa Panginoon, wala po yung saysay. Alam niyo po, naalala ko dito yung story po ni Lazarus. Si Lazarus po, yung kaibigan po ni Jesus, hindi po siya yung hindi po siya yung mahirap pa. Si Lazarus po, di ba po merong tatlong friends si Jesus? Si Mary, si Martha, tsaka si Lazarus. Si Lazarus po, nung nagkasakit po siya, hindi lang po siya nagkasakit. Literally, namatay po siya. And to think na 4 days na po siyang nakalibing. Ano pong ibig sabihin nito? Wala na po talagang pag-asa. Dahil tapos na po ang lahat. At kung maaalala po natin, nung dumating doon si Jesus, ano pong sabi ni Martha sa kanya? Lord, wala na. Huli ka na. Ngunit makikita po natin si Jesus na hindi po siya nagpanik. Ano pong ginawa niya? Inutusan niya pong lumabas si Lazarus sa kanyang libingan. At ang nangyari po, si Lazarus ay lumabas po ng buhay. Amen? Makikita po natin dito yung connection po nito, dito sa illustration, na kapag ka si Lord ang nagsabi o ang nagsalita at nagbigay buhay, kahit matagal ng patay, nabubuhay muli. Mga kapatid, ganun din po sa ating buhay. Kung piling mo matagal ng patay ang situation mo, pag sinabi ng Panginoon na mabubuhay yan, mabubuhay yan. Sabi po sa Ezekiel 37, hindi lang inayos ng Diyos ang mga buto at hinipan niya ito ng buhay. At tulad po ni Lazarus, mga kapatid, hindi po effort ng tao nagbigay buhay. Kundi ang nagbigay po ng effort ay yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya kung feeling mo, yung situation mo, sabihin na natin 4 na araw ng patay. Bakit po 4 na araw? Ibig mo sabihin, napakatagal mo nang pinagpe-pray yan. Hindi pa rin po huli yan lahat. Kapag ka sa Diyos po tayo lumapit. Dahil pag si Lord ang nagsabi, may sagot po ang Panginoon. Mabubuhay po yan. So in conclusion mga kapatid, malinaw po yung mga mensahe po sa atin ng Panginoon. There are 3 things na sinabi po si Lord. Unang-una, may Diyos na nagpapakita ng imposible. When you're facing dead situation and nasa impossibility tayo, lagi po nating tandaan na kaya po pinapakita ng Diyos yun para ipakita niya na meron siyang kayang gawin sa imposible na yun. Pangalawa, may Diyos po na kumikilos.
Hindi po ibig sabihin na parang walang nangyayari at nilapit mo sa Panginoon ay hindi po siya kumikilos. Minsan, kailangan po nating maging patient at maging matatag sa pananampalataya natin upang yung process makomplete. And minsan, meron tayong dapat baguhin sa sarili natin para makomplete yung process ng Panginoon. And lastly, meron pong Diyos na nagbibigay buhay. Kung nasa sitwasyon ka na parang patay na at wala ng pag-asa, tandaan mo, ang Panginoon ang magbibigay po ng buhay dyan. Ang Panginoon ay hindi po nagbabago. Kaya kung noon, ginagawa niya na po yan, hanggang ngayon, gagawin niya pa rin po yan sa ating mga buhay. Amen? Kaya sabihin nga po natin mga kapatid, Lord, naniniwala ako na kaya mo tong buhayin. Maraming salamat po. When we are facing an impossible situation, all we have to do is put our hope, our faith, and trust sa Panginoon. And kailangan po natin sundin yung kalooban niya. And when we do that, mga kapatid, sigurado pong ang sagot po ng Panginoon ay ibibigay po niya. Kailangan lang po nating maghintay. Amen? So, tayo po tumayo at tayo po lumapit po sa Panginoon as we close this message. Let us all stand and let us pray. Lord God, thank you Lord God sa salita mo, Panginoon, na ipinahagi po sa amin ngayon na truly, Panginoon, marami po sa amin ang nakakaranas ng mga dead situations, mga imposibleng parang sa tingin po namin imposible. Merong sakit, merong mga hindi po mga karamdaman, Lord God, na pwede po namin pinagdaraanan. And marami pa pong iba, Lord God, na sa tingin po namin ay pwedeng ito po ay patay na. Pero Panginoon, naniniwala po kami, Lord God, na sa oras na to, sa inyo lamang po namin matatagpuan ang pag-asa, Panginoon. Kaya Panginoon, habang nasa journey po kami ng life na to, Panginoon, panatilihin mo kaming nakakapit sa iyo, Panginoon. At panatilihin mo kami, Lord God, na magtiwala lamang sa iyong kagustuhan. At sumunod po kami, Lord God, sa inyong kalooban. And patatagin niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Patatagin niyo po, Lord God, ang aming pagtitiwala sa inyo, Panginoon. We thank you, Lord God, for each and everyone na nandito po ngayon. Salamat po sa inyong mensahe. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always be you, Jesus. Jesus, nothing else
Panginoon, sa pamagitan ng panalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa umaga nito, O Lord. Una sa lahat, Panginoon, sa pagkakaroon niyo ng buhay at kalakasan, O Lord, sa bawat isa, O Lord. Kaya sa umaga nito, O Lord, niloob niyo, Panginoon, na kanyo, Panginoon, yung mga anak, O Lord, ay nagkaisa, muli nagsama-sama, Panginoon, upang mag-ari ng pagsamba at papuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan at sa iyong katapatan sa amin, O Lord, na bagamat kami, Panginoon, ay maraming mga pagkukulang at higit sa lahat, Panginoon, kami po ay patuloy na nagkakasala sa iyo dahil sa aming mga kinaan, O Lord. Panginoon, minsan pa, Panginoon, inihingi namin, Panginoon, iyong kapatawaran, O Lord. At nawa, Panginoon, sa natapos namin pagsamba, O Lord, ay naibigay namin sa iyo, Panginoon, ang mataas na pagpuri, Panginoon. Kaya pagkat, Panginoon, karapat dapat kang papurihan at pasalamatan, O Lord, sa iyong kadakilaan, O Lord, ay sa iyong kalawalhatian, Panginoon. Nakakakabuti niyo po, Panginoon, na kahit minsan, Panginoon, hindi niyo kami, Panginoon, pinapulugan, O Lord. Salamat din, Panginoon, sa iyong mga salita na iyong hinihayag sa amin sa umaga ito, O Lord. Na kung paano, Panginoon, kayo ang Diyos na nagbibigay buhay sa mga sitwasyon na walang pag-asa, Panginoon, na kami, Panginoon, ay patuloy na nagtitiwala at patuloy na kumakamit sa inyo, Panginoon. Pagkat alam namin, Panginoon, sa mga sitwasyon na walang pag-asa, O Lord, ay kayo po, Panginoon, ay patuloy na kumikilos, O Lord. At kahit dalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Panginoon, na may pinagdaraanan ng mga sitwasyon na sa tingin namin, Panginoon, walang pag-asa, O Lord. Panginoon, kami po, Panginoon, ay lumalapit sa iyo, O Lord, na hinihiling, Panginoon, na hingin niyo po, Panginoon, sila ng lakas upang mapagtagumpayan, Panginoon, ang mga problemang tulad nito, Panginoon, pagkat kayo ang aming pag-asa, O Lord. At kayo po, Panginoon, ay kumikilos, O Lord. Kahit kailangan namin, Panginoon, na bigyan niyo kami, Panginoon, katatagan ng pananalig at ipagkatiwala namin sa iyo, Panginoon, lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, sa aming pansamantala paghiwa-hiwalay, hinihilin namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa bawat isa, O Lord, sa aming pagbiyahe, maging sa aming mga sasakyan, at sa maging aming mga daraanan, O Lord. Ilayin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa mga uri ng panganib at sa panibagong linggo na aming kakaharapin, Panginoon. At patuloy namin, Panginoon, pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, kayo ang aming pag-asa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang aming walang hanggang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong hindi matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen.